Isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Good evening po. Tayo po ngayon ay nasa walong linggo sa karaniwang panahon. Precious, my precious. Saan po itong movie na ito? Sa Lord of the Rings. Sino ang nagsalita nito? Si Gollum. Ito ay isang pelikula noong matagal na, no? Nitong mga 2000. At lahat ng series nito ay napanood ko. Napaganda ito dahil may aral din na itinuturo sa atin. Noong unang panahon daw, sa panahon ng mga alamat, may isang mahiwagang singsing na nagbibigay sa kanino man na magmay-ari nito ng ibayong kapangyarihan. Kaya ito'y hinahanap ng mga hari, mga prinsipe, nais nilang sa kamay nila ang kapangyarihan na iyon upang sila ang maghari sa buong mundo. One ring to rule them all. Pero may mga diwata, mga duwende, pati mga mabubuting tao na hinahanap din ang singsing upang ito ay tuluyan ng sirain, tunawin sa isang kumukulong bulkan para hindi na ito kailanman makapapinsala pa. Ang nakakaiba sa singsing na ito, lahat ng nakakasuot nito nasisira tulad ni Gollum, na dating mabuting hobbit, subalit mula nang nagsilip at nasilaw sa kapangyarihan ng singsing, mistulang nasiraan ng bait. Palagi niya sinasabi, precious, my precious. Yun na lang ang naiisip niya. Wala na siyang hangad sa buhay. Maaari din siyang papatay dahil para sa yon, para doon sa singsing na yon. Para sa mahiwagang singsing, sabi niya, my precious. Batid po natin na matalinghaga ang pelikulang ito, Lord of the Rings. Pero hanggang ngayon, nagpapatayan pa rin ng mga tao para sa kayamanan, kapangyarihan, para sa mahiwagang singsing ni Gollum. Ikaw kapatid, ano ang singsing sa iyong buhay? Anong malaking tukso na sa iyo'y nagiging hadlang para sa isang tunay na relasyon sa Diyos? Because sometimes, our wealth, our talents, what we have can be or will destroy our relationship to God. Yan po ang tanong sa gospel natin ngayon. May isang binatang lalaki, lahat ay sinunod niya. He is a good Jew. Dahil sinunod niya lahat ng batas. Di ba nasabi dito, nasunod niya ang 10 Commandments, halos. Pero sinabi ng Panginoon sa harap niya, ibenta mo ang lahat ng iyong ari-arian. Sell all your things, your riches, your inheritance, come and follow me. Pero ano ang nangyari? Siya ay lumayo at nalungkot. Minsan ganyan tayo sa buhay natin. No, may mga bagay na dapat nating i-let go at kailangan pakawalan, pero hindi natin mapakawalan. At minsan, ito ay nagiging sanhi ng paglayo natin sa relasyon natin sa iba at relasyon natin sa Diyos. How these things will disturb us, no? Mga bagay na nagdidisturbo sa atin, mga bagay na sumisira sa ating relasyon sa isa't isa. Kunwari, yung mga pamana, minsan doon nag-aaway ang mga magpipinsan, ang mga magkakapatid dahil sa pamana, dahil sa lupa na pinag-aagawan. Yan ang minsan ang nakakasira sa relasyon. Ngunit kung merong pagbibigayan, merong pagmamahalan, merong understanding between each other, hindi magkakaroon ng ganoong bagay.
walang land grabbing, walang corruption, walang mag-uunahan sa kapangyarihan. Dahil minsan, di ba, sa kapangyarihan na magkaroon ng lahat, nasisira din ang ating mga sarili. Our souls will be destroyed in the process. Kasi minsan, yung ating gustong kunin, gustong makamtan ay magdadala sa atin sa kasiraan. Kasiraan sa sarili, sa ating mga isip minsan, or sa ating kaluluwa. Dahil nilalayo tayo nito sa Diyos. Pero kapatid, mga kapatid, kailangan din natin maging mayaman. Anong kayamanan na ito? Kayamanan sa salita ng Diyos. No, in our first reading, in the book of wisdom, sinabi doon, ano ang mas mahigit na kayamanan? Hindi yung pilak, hindi yung ginto, kundi karunungan. Di ba? When you have wealth, you must have also wisdom. Paano mo kakamtan ang isang bagay? Paano mo gagamitin ang bagay kung wala kang dunong, wala kang karunungan, wala kang wisdom upang gawin ang mga bagay na ito? Dahil mabilis itong mawala kung wala tayong pag-iisip. And again, the second is yung relationship with others. No? When we have many in our lives, we share. We should share. Sabi nga sa introduction, kung ano mang ang labis natin, ay dapat nating ibigay sa iba. What are the things na sobra sa atin, ay sobra na para ibigay sa iba. At mga kapatid, tatlong bagay din ay ang kayamanan ay magbibigay sa atin ng relasyon sa Diyos. Paano? Kung tayong puno-puno ng kayamanan mula sa salita ng Diyos, mula sa pagbibigay ng ating mga sobra-sobra, ito ay maiimpok doon sa langit. Kung ano ang dapat nating impok, ay iimpok natin para sa langit. We give, we share, being generous, yun, ang mag-iimpok, ang magbibigay sa atin ng lugar doon sa langit. And lastly, when we have everything but have nothing, when you have everything but actually you have nothing. Kahit meron tayo, hindi tayo nabubusog, hindi tayo nakokontento dahil bagay lang yan. Sabi nga ng isang kanta ni Whitney Houston, I have nothing if I don't have you. Sabi din ni Alicia Keys, everything means nothing if I don't have you. Pwedeng mangyari yon. You have everything, but actually, you have nothing. Sabi ni Thomas Aquinas, isang santo, isang pilosopo, at the end of his life, he had a vision. God appeared to him. At ang sabi ng Diyos kay Thomas Aquinas, Thomas, you have been good to me. You have written well about me, about God. What do you want as a reward? Kasi si Thomas Aquinas ay nagsulat ng maraming bagay, maraming libro tungkol sa Diyos. Ang sabi ni Jesus sa kanya, ibibigay ko, what reward do you want? You know what Thomas Aquinas said? Nos ne sete domine. In Latin. Anong ibig sabihin nito? Nothing but you, O Lord. Sabi niya, wala po. Kayo lang po ang gusto ko. Only you, Lord. Ganon. Why? Because if you have God, you have everything. Tignan mo yung lalaki sa Ebanghelyo. Tinalikuran niya ang Panginoon, Jesus. Ang gusto niya lang yung yaman niya. Kaya ang sabi doon, he went away because he could not part. He could not detach to his wealth.
detached from His richness. Iniwan niya ang Panginoon, the source of all riches. The source of all everything. At pinalit niya sa sarili niyang kayamanan. Kaya, kawawa minsan tayo pag gano'n, no? That we live everything, but we live also God. He had everything, he thought, but he actually had nothing at all. Kaya mga kapatid, in this Mass, in this celebration of the Eucharist, we pray that we become truly rich. Panalangin natin na we will not go away sad, katulad ng lalaking binata sa ating Ebanghelyo. And I would like to end with this praises statement by inspiring for us from Saint Augustine. Sabi niya, to love God is the greatest romance. To seek God is the greatest adventure. To find God is the greatest reward. So don't run away from God. Huwag tayong tumakbo sa Diyos. Run to Him. Kailangan natin pumunta sa Kanya so that you will be truly rich in the eyes of God. Amen.